Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Mas lalo pang lumakas si Bagyong Wilma at inaasang maglalandfall na sa mga susunod na oras. Alamin natin ang malaking pagbabago sa galaw at direksyon nito at ang mga lugar na unang makakaranas ng mga pag-ulan at hangin na dala ng bagyong ito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang Tropical Depression Wilma ay mas lumakas pa ang sirkulasyon habang unti-unti ito lumalapit sa Eastern Visayas. Base sa pinakabagong datos, ang sentro ng bagyo ay tinatayang nasa 180 kilometers silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Sa ngayon, mabagal itong kumikilos pakanluran, kaya't inaasahan pa rin ang tuloy-tuloy na paglapit nito sa eastern section ng Visayas sa mga susunod na oras. Sa lakas naman nito, nananatili ang maximum sustained winds na 55 km per hour at may pagbugsong hanggang 65 km per hour at central pressure na 1,004 hectopascals. Bagamat tropical depression pa rin, may malawak na hangin ang sistema. Ang epekto ng strong winds nito ay umaabot hanggang 220 kilometers mula sa sentro, kaya posibleng makaranas ng maulap na kalangitan, pag-ulan at paghampas ng hangin ang mga lugar sa paligid ng Visayas at silangang bahagi ng Mindanao. Sa kasalukuyan, nananatiling nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa malawak na bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ibig sabihin nito nakakaranas o inaasahan sa loob ng 36 hours ang epekto ng strong winds o hanging may bilis na 40 hanggang 65 km per hour. Sa ngayon, minimal hanggang minor lamang ang inaasahang banta sa buhay at ari-arian, pero sapat na ito para magdulot ng pag-ugoy ng mga puno, paglipad ng magagaan na gamit at posibleng pagkaantala ng ilang gawain sa labas. Sa Luzon, sakop na signal number 1 ang katimugang bahagi ng Sorsogon, pati na rin ang mainland Masbate at Ticao Islands. Maaari makaranas ng pag-ampias ng hangin at paminsang pag-ulan habang papalapit ang sentro ng bagyo. Sa Visayas, mas malawak ang lugar na nasa ilalim ng signal. Kabilang dito ang Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Kasama rin ang Cebu, kabilang ang Bantayan at Camotes Islands, Bohol at malaking bahagi ng Negros Occidental at Negros Oriental. Nasa ilalim din ng signal ang Siquijor, malaking bahagi ng Iloilo, kalurang bahagi ng Capiz at buong Guimaras. Sa mga lugar na ito, inaasahan ng mas maalon na dagat, pagtamlay ng biyahe sa ilang pantalan at pagbugso ng hangin na maaaring makasagabal sa mga outdoor activities. Sa Mindanao, saklaw nito ang Surigao del Norte, kabilang ang Siargao at Bukas Grande, Dinagat Islands, hilagang bahagi ng Surigao del Sur, ilang bahagi ng Agusan del Norte at ang probinsya ng Camiguin. Sa mga lugar na ito, posible ang mas maalon na baybayin, paglipad ng magagaan na gamit at pag-ihip ng hangin lalo na sa open coastal areas. Bagamat signal number 1 pa lamang, huwag magpakampante, siguraduhin nakasara ang mga bintana, iligpit ang anumang gamit na maaring di pa rin ng hangin at iwasan muna ang paglalayag kung kayo ay nasa mga baybay ng Visayas at Eastern Mindanao. Ayon naman sa latest severe rainfall advisory na inilabas ng Pag-asa ngayong araw dahil kay Bagyong Wilma, nananatiling pinakaapektado ang Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran at Leyte kung saan posibleng umabot sa 100 hanggang 200 mm. Ang dami ng ulan ang babagsak, katumbas ng halos isang buwang ulan na bubuo sa loob lamang ng 24 oras. Samantala, asahan naman ang 50 hanggang 100 mm na dami ng ulan sa Southern Leyte, Cebu, Bohol, Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Aklan, gayon din sa Capiz, Iloilo, Guimaras, Surigao del Norte at sa may Dinagat Islands. Maaari itong magdulot ng flash floods at landslides lalo na sa mga delikadong lugar. Bukas araw ng Linggo, December 7, mas titindi ang pag-ulan na posibleng umabot sa 100 hanggang 200 mm ang mararanasan sa Aklan at Capiz. Habang 50 to 100 mm naman ang pag-ulan naman sa Northern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Cebu, Bohol, Negros Oriental, Negros Occidental, Antique, Iloilo at sa may Guimaras. Pagsapit naman ng Lunes, December 8, habang humihina ang sistema, maulan pa rin sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon,
Laguna, gayon din sa Batangas, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Camarines Norte na posibleng umabot sa 50 hanggang 100 millimeters na dami ng ulan. Mahalagang tandaan, mas malakas pa ang ulan sa kabundukan at elevated areas dahil na-squeeze ang moisture habang tumatama sa mga bundok. Maaaring lumala ang pagbaha at landslide sa mga lugar na makaranas na ng malalakas na ulan nitong mga nakaraang araw. Dahil basa na ang lupa at mabilis nang bibigay, kaya maging alerto sa biglaang pagbaha, pag-apaw ng ilog at pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng karagatan, asahan ng very rough seas na aabot hanggang 5.5 meters ang taas ng alon sa northern at eastern seaboards ng Catanduanes, gayon din sa eastern coast ng Albay at Sorsogon at ang northern seaboard ng northern Samar. Sa mga lugar na ito, inaasang aabot sa 5.5 meters ang taas ng alon, katumbas ng halos 2 palapag na gusali. Napakadelikado po ito para sa anumang uri na sasakyang pandagat. Maaring umabot naman sa 5.0 meters ang alon sa northern at eastern seaboards ng Camarines Norte at Camarines Sur at eastern coast ng northern Samar. Sa ganitong kondisyon, asahan ang napakalakas na hampas ng alon at matitinding hangin na delikado kahit sa mas malalaking bangka. Samantala, magiging napakabagsik din ang alon hanggang 4.5 meters sa seaboard ng Isabela, northern seaboard ng Aurora, northern at eastern seaboards ng Polillo Islands at ang eastern seaboard ng eastern Samar. Kung kayo ay nagbabiyahe o paalis pa lamang, huwag nang lumayag, pinapayuhan ang lahat ng mangingisda na manatili sa port o humanap ng ligtas na daungan hanggang humupa ang sitwasyon. Naabot naman sa 4.0 meters ang alon sa eastern seaboard ng Cagayan, natitirang bahagi ng Aurora at sa mga paligid ng Dinagat Islands, Siargao at Bukas Grande Islands. Ibig sabihin, rough seas po ito, malalaking alon, pabugso-bugsong hangin at limitado ang visibility. Inaasahan naman na 3.5 meters na waves sa eastern seaboards ng Batanes at Babuyan Islands, eastern coast ng Surigao del Sur at western seaboards ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Kahit mas mababa ng kaunti ang mga alon dito kumpara sa ibang lugar, delikado pa rin ito para sa maliliit na sasakyang pandagat. Sa kabuuan, lubang mapanganib ang paglalayag para sa lahat ng uri at laki ng sasakyang pandagat sa mga lugar na may very rough seas. Kung wala kayong sapat na karanasan o kung ang inyong bangka ay maliit, luma o kulang sa safety equipment, huwag nang ituloy ang biyahe. Ayon naman sa latest track and intensity outlook para kay Bagyong Wilma, mahalagang tandaan kahit hindi kayo eksaktong nasa inaasahang landfall point, maaari pa ring makaranas ng malalakas na hangin at malalakas na ulan dahil ganyan kalawak ang epekto ng sistema at maaari ring magbago ng bahagya ang direksyon nito habang nanatili sa loob ng forecast confidence cone. Sa ngayon, inaasahang kikilos si Wilma pa west-southwest hanggang bukas, December 7, bago ito tuluyang kumabig pakanluran sa natitirang panahon ng forecast nito. Sa track, malaki ang posibilidad na maglandfall ang sentro ni Wilma sa Eastern Visayas sa mga susunod na oras at bukas ng umaga. Pagkatapos ng landfall, tutuloy ang bagyo sa pag-ikot nito sa kabuuan ng Visayas mula bukas hanggang linggo, December 7, kaya maaari pa rin itong hatakin ang malalakas na pag-ulan at pagbugso ng hangin sa maraming probinsya habang tinatawid ang rehiyon. Pagsapit ng Lunes ng umaga, December 8, inaasahang lalabas si Wilma sa Sulu Sea at posibleng dumaan sa Northern Palawan bago ito muling tumawid patungong West Philippine Sea. Sa lakas naman, nanatiling tropical depression si Wilma sa buong forecast period, subalit may posibilidad itong lumakas kapag nasa West Philippine Sea kung saan mas mainit ang dagat at mas favorable ang kondisyon para sa intensification nito. Habang patuloy ang paglapit ni Wilma, huwag po tayong magpakampante. Ang malawak na ulan at hangin ay maaring maramdaman kahit nasa labas pa ng mismong track ng sentro. Tandaan po natin na hindi lang ang mga lugar na daraanan ng sentro ng bagyo ang maaring maapektuhan. Marami ring lugar ang makakaranas ng malalakas na pag-ulan, pagbaha, pagtaas ng alon at malalakas na hangin. Kaya sa lahat ng kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa mga nasa coastal at mountainous areas, kaya inihiling namin ang mas matinding pag-iingat. Bantayan ang antas ng tubig sa inyong paligid, iwasan ang pagtawid sa baha, kahit mababaw dahil posible itong may malakas na agos o nakatagong lubak
sa kanal o debris. Kung nakatira naman kayo malapit sa ilog, sapa o estero, maging alerto sa biglaang pag-apaw. Ito ang tinatawag na flash floods, mabilis mapanganib at kadalasang walang sapat na babala. Siguraduhin nakalagay sa mataas na lugar ang inyong mga kagamitan, lalo na ang dokumento, electronics at mga pagkain. Sa mga kababayan naman natin nakatira sa tabing dagat, maging handa sa storm surge, malalaking alon at mapanganib na sea conditions, lalo na sa Eastern Visayas, Bicol Region, Northern Mindanao at sa mga isla. Iwasan ang paglalayag lalo na mga maliliit na bangka. Kung may nakatakda kayong fishing trip, i-reschedule na po ito. Patuloy kaming magbibigay ng pinakabagong update tungkol kay Bagyong Wilma at habang nakikita ang mga pagbabago sa direksyon at lakas nito, maraming salamat sa patuloy na suporta mga kababayan at huwag kalimutang mag-ingat ngayon nakakaranas tayo ng sunod-sunod na pag-ulan.